Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Guys, share ko lang sa inyo yung nangyari sa account ko at marami din po nag-message sa atin regarding dito sa issue na to. So pakita ko lang sa inyo, baka na-encounter nyo din ito. So ano yung mga pwede natin gawin or necessary step na gawin natin para ma-recover natin. Pero as of now guys, yung account ko is until now, meron pa rin siyang issue. So optional po yung isa-share ko sa inyo na tips kung gagawin nyo or hindi. Okay, so paliwanag ko lang sa inyo guys. Punta muna tayo dito. Ito yung ating Facebook account na nilagin ko na dito sa ating browser. So, ang video na to is magsasend tayo ng appeal. At the same time, papakita ko sa inyo yung mga video natin na affected ng issue. Kaya nagkaroon tayo ng unauthentic na engagement. So, common po ito ngayon na issue sa Facebook. So, pwede rin po sa profile, pwede rin po sa page. Okay? So, ito yung ating Facebook account, guys. So, ano ko lang, pakita ko lang sa inyo yung mobile view. Ayan. Make sure, guys, mag-login na kayo sa inyong Facebook account sa browser. Kasi kung mag-send tayo ng form or ng appeal, is kailangan sa browser, hindi sa app. Pwede rin naman sa app kung meron kayong different violation or restriction. So, punta tayo dito guys sa professional dashboard. And then, makikita natin dito yung dalawang account. Actually, tatlo ito. Monetization, profile recommendation, at meta verified. So, i-check nyo din po ngayon yung inyong mga account. Baka ganito na yung nangyari. Number one, makikita nyo kapag kayo po ay not recommendable, sobrang baba na ng views, wala na masyadong engagement, bumabagsak yung followers ninyo. Okay? So, sa monetization, actually, eto guys is wala na tayong earnings sa monetization kasi restricted tayo. Nagkaroon tayo guys ng duplicated Facebook account na naglagay tayo ng bangko na way para sumahod. So, bawal na bawal po kay Facebook yun. Huwag kayong gagawa ng duplicate na personal account. I suggest isang personal account lang, lalong-lalo na kung naka-verified na yung inyong Facebook profile. Okay? Ang gagawin po ni Facebook diyan kapag naka-verified na yung isa nyong personal profile, i-delete or i-disable ni Facebook lahat ng account na ginawa nyo way back 2000 up to ngayon na mga bagong gawa. Kaya, sa mga nagme-message sa atin kung bakit gumawa sila ng bagong profile account is na-disabled ulit. So, ganun po talaga ngayon kaigpit si Facebook. Hindi na niya ina-allow na magkaroon kayo ng duplicated or triple or maramihang profile account. Ibig sabihin, same name, same address, same age, same details yung ginamit nyo doon sa mga duplicated personal account. Pero pag page, kahit ilang page ang gawin nyo, pwede yan under ng isang personal account. So, sa mga nagtatanong kahit bakit ganon, kahit gumawa ako ng panibagong Facebook account, ilang araw lang dinisable din or nilock din ni Facebook kaagad. So, ganun po. Ayaw na ni Facebook magkaroon kayo ng duplicated account, lalong-lalo na kung naka-meta verified na po yung isa nyong profile account. So, mamimili kayo doon kung ano yung i-recover nyo. I suggest, i-recover nyo yung matagal nyo nang ginagamit sa personal account, lalo-lalo sa messaging, sa messenger, or yung mga picture nyo na nandun, yun yung i-recover nyo. So, wag na kayong gumawa ng bago kasi kahit anong gawin solusyon natin dyan, i-disabled or ilalak pa rin ni Facebook yan kahit gumawa kayo ng different contact number, email yung gamitin nyo, pero same name yung i-create nyo. Actually, kahit hindi sample, mag-create ako ng single name lang, Jose lang. Pero, madedetect pa rin yung Facebook po iyan sa kanyang platform. Okay? So, ngayon, pakita ko sa inyo, ito yung mga monetized content natin na nagkaroon ng issue. So, ganito yung makikita natin. Okay? Ayan. So, mababasa natin dito, some of your content isn't eligible to earn. This may be due to not following our policies, your monetization settings, or other requirements. If you think we made a mistake, you can request a review. So, pwede nyo guys dito i-click and then
pwede tayong magpasa ng appeal per video. Okay? So, sample, etong original video ko na to, yung pangalawa, yan nag-o-offer tayo guys ng mga product ngayon. Dahil nga, demonetize na yung ating Facebook. So, ang gagawin ko na lang is mag-offer na lang ko via affiliate partnership ng Shopee. And good news guys, pwede na rin kayo mag-affiliate sa Lazada under din ng collaboration ni Facebook. So, sample, eto guys, yung video na to is i-appeal ko kasi for me, original naman siya. Wala naman akong nilabag na any policy dito. So, ang gagawin mo guys is ika-copy mo yung link nito. Ayan, ito, yung link ng mga video na yan. Pero may option ka pa rin. Pwede mo rin i-delete lahat yan. Pero kung marami na yung views, ay nakakahinayang talaga guys. Lalo-lalo na kung monetize kayo. Pero ganun pa man, pwede nating i-appeal. So ngayon, paano siya i-appeal? Punta lang kayo sa inyong Reels. Punta kayo dito sa Reels. Then sample, ito yung i-appeal natin dahil nagkaroon siya ng issue. Copy nyo yung link. Copy link. Then, ilalagay ko yung link ng appeal form diyan sa may description or sa may comment section. Ito yung contact form. Punta po kayo dito sa may monetization policies appeal. Okay? Huwag yung partner, yung content. Ang gagawin nyo, dito nyo ilalagay yung specific video. Paste nyo dyan yung link. Then, yung inyong profile link. Okay, so lagay natin dito yung ating profile link. Wait lang. Sample, yung ano natin dito, yung link natin is Jose Opao Molieda. Ayan. Okay? Tanggalin lang natin tong sobrang words. Ayan. So, kapag na-click nyo na, pwede nyo na yung i-send. Ayun. So, thank you for contacting Facebook or contacting us. You should receive an email response shortly. So, ngayon, ang dahilan kung bakit ang daming nagkakaroon ng issue kahit sa tingin naman natin, wala naman tayong nilabag na violation, is dahil AI na po ang nagde-detect ng ating mga video. Okay? Ini-scan po ni Facebook lahat ng na-upload sa kanilang platform. Okay? So, ganun ang nangyayari. Kaya kahit yung original content mo is pwede pa rin subject pa rin yan sa demonetization. Okay? So, ngayon, pakita ko lang sa inyo. Okay? Yung nangyari dito sa ating account. Ayan, meron tayo ditong notification. Punta lang kayo dito sa profile status or page status. Ito yung karaniwang na-encounter ngayon ng mga creator. Nagkaroon sila guys ng inauthentic engagement. So, yun. I don't know kung bakit ito ngayon yung ano ngayon. Maraming naka-experience nung inauthentic engagement. Okay? So, well, wala tayong magagawa kasi nga ayun yung gusto nila na na mangyari sa account natin. Pero usually naman, guilty naman din ako dahil naabuso ko din yung features ni Facebook, lalo na yung sa pag-share ng mga affiliate videos sa mga groups. And siguro nasobrahan din ako sa pagre-reply ng affiliate Shopee link sa mga nagko-comment. So, bawal po kasi yan. At the same time, ano pa ba, yung captions, yung word na ginagamit mo sa captions or title ng videos mo. And then, yung link mismo dun sa captions, sobrang daing bawal ngayon kay Facebook guys. Kaya, mag-ingat kayo lalong-lalo na kung monetize yung account nyo. Pero, ang good news guys, no, kahit demonetize sa account natin, hindi tayo sumuko. Dahil meron pa ang natitirang isa, yun pa rin po yung affiliate partnership. Okay? So, mawala man na yung content monetization, yung stars, yung subscriptions, meron pa rin partner monetization. So, pwede kayong kumita din as long na masipag kayo mag-promote ng mga products. Okay? So, yun. Ito yung nangyari, guys. Yan. Basahin ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea.
Okay, so monetization, yung recommendation ng account natin is na pause kasi nga, ayan, na-detect dito, our technology detected behavior that might indicate inauthentic engagement. This is impacting your monetization and recommendation. So, mahina na yung views natin. At the same time, kahit million follower kayo, kapag nagkaroon kayo ng ganitong issue is mahirap din siyang recover agad-agad. Kaya ang gagawin natin is i-appeal natin yung mga videos natin or pwede nyo ring i-delete isa-isa na nahihirapan na kayong appeal. So, i-delete nyo na lang kung mas okay sa inyo. Okay, punta ngayon tayo dito sa help and support. Ayan, Facebook Help Center. Ito lang ngayon yung way para tayo makapag-appeal. Punta tayo dito sa login, recovery, and security. Under po niyan, meron ditong account security. And then, sa may ibaba dito, makababasa nyo dyan, was this helpful? Click nyo no. Under none, i-click nyo other. Then, gumawa po ako guys dito ng appeal form na maikli. 300 or 500 characters, pwede na yon. Maikli lang para makapagpasa lang kayo. And make sure bago kayo mag-send ng link, dapat naka-login kayo dito sa browser. Okay, so balik tayo dito guys. Okay, so wait lang, pakita ko lang sa inyo. Ayan. Okay, ito yung Facebook monetization kung bakit na-pause. How to remove or monetize issue content or paano ma-restore yung earnings natin. Actually guys, hindi ko pa masasabi ngayon kung paano ang gagawin natin kasi nga ilang week ko na din siyang inappeal pero ganun pa rin. So wait na lang tayo siguro, kailangan talaga natin mag-upload ng original and quality content. Yun lang yung isang naiisip ko. Pero eto guys, yung pwede kong i-share sa inyo, step-by-step guide. Step number 1, i-review nyo lahat ng plug content. Punta lang kayo sa professional dashboard, click nyo monetization and then monetization content issue. Then after meron dong review every flag post or reels and identify why Meta post monetization. Yun yung ginawa natin kanina. Okay? Pangalawa, remove or edit violating content. Delete or edit content containing reused clips. Pero guys, time consuming kasi mag-re-edit pa kung na-upload yun na. I suggest, i-delete nyo na lang or i-hide nyo or gawin yung private. Yun lang ang masasuggest ko. Kasi kung re-edit nyo, minsan na-mute na pati yung boses nyo. Ang mapapalitan nyo na lang doon yung kanta. Okay? Pangatlo, check account quality palagi. Yun yung profile or yung page quality. Doon yung makikita kung meron kayong violation. Okay? Pang-apat, i-secure nyo yung account nyo. I suggest lang guys, kung kayo po ay OFW o nagtatrabaho kayo sa abroad or nag-travel kayo, iwasan nyo muna mag-login sa multiple devices, lalong-lalo na sample, nasa Pilipinas kayo. Tapos pinapalagin yung account nyo sa Middle East, yung mga restricted country ni Facebook, automatic yan guys, magkakaroon kayo ng disabled or lock na account. So mag-ingat kayo sa nagpapalagin kayo ng account sa different location. Panglima, mag-submit tayo ng professional appeal. So, yun yung gagawin natin kanina. So, yung best solution, ito, ayan. Create pa rin ng 100% original content. So, siguro, wala tayong magagawa. Mag-upload pa rin tayo ng original quality content. I-remove natin yung mga low quality. And kahit mahirap guys, no, i-try natin bumalik ulit sa healthy yung inyong mga account or pages. Pero ako kasi guys, kahit anong gawin ko, pakita ko lang sa inyo hindi na ako mag-earn sa mga content. Kaya ang pina-pursue ko na lang everyday is yung pag-affiliate. Minsan nga hindi ako nakakapag-post. Kasi nga, pakita ko lang sa inyo dito para may idea kayo. No? Lahat yan guys, zero. Wala akong earnings sa content monetization, sa star subscriptions. And then kahit pumunta ako dito sa payout para makita ko lang sa inyo. Lahat ng mga sahod ko ng previous hindi ko na nakuha yon. Kasi nga nagkaroon tayo ng mabigat na violation. Doon nga sa duplicated content. So, ayon na ayon ni Facebook, magkaroon kayo ng dalawang personal account na parehas sumasahod yun sa isang bangko. So, doon ako nagkaroon. And ang gagawin ko lang dapat is mag-send ng ID. Nag-send naman ako ng driver's license para ma-verify identity ko pero hindi pa rin approve. So, ilang pasahan lang yun. 2 o 3 lang napasahan yun. Pag hindi pa rin approve, wala na. Permanent na limited yung account nyo or account ko. So, yun yung nangyari. Kaya nga,
nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko na paano nila na balik yung account nila kahit permanently or nagkaroon ng verification ng identity. Ang pinasa po nila is passport. So, kung wala pa kayong passport, sobrang dali namang kumuha niyan, mabilis lang yung ngayon yung pila. Kumuha na kayo ng passport, baka mangyari itong nangyari sa akin sa inyo. Okay? So, punta lang ako sa setting, pakita ko lang sa inyo. Then, sa may ibaba, settings ulit. Then, click tayo dito sa may payout. Payout. Okay, so ayan guys. So ito yung mga previous sahod dati na hindi na natin nakukuha. Kapag ang status ng inyong payout setting is your account is restricted from monetizing, ayan, dahil sa unusual activity, dahil po yan sa bangko na ginamit nyo sa different account or gumamit kayo ng duplicated account na nalagay nyo doon. So, ganito din yung pwede mangyari sa account nyo. So, mag-ingat po kayo kapag ganyan na yung nangyari. Okay? So, yun. And, ilang ano din yan, ilang bangko din yan guys. Puro, ayan, hold. And then, yung isa, ayan, di ko na nakuha yung iba dyan guys. Ang dami niyan. Transaction history natin. Ayan o. Not payable na yung iba. So, mag-ingat kayo guys kasi nga, ang dami ng dinidisable na tawag dito, payout setting or account sa Facebook dahil nga po dyan sa duplicated content. Punta tayo ngayon dito sa help and support. Sana ba tayo? And then, yung kanina gumawa ako ng appeal form. Ito yan sa may baba. Ayan, ikakopy lang natin. Copy. Then, balik tayo dito sa account and security. Then, paste nyo lang dito. And then, click send. 500 character lang yan guys ha. And then, submit. Ayan. Pwede na tayong bumalik sa ating account. Okay? So, for now guys, wala pa ako sa inyo maisi-share na status kung paano ko nabalik or mababalik yung ating account sa healthy or recommendable na status tsaka yung ating inauthentic na engagement. So yan guys. For sure, AI po yung may dahilan, AI detection, features ni Facebook. Kasi nga, di ba, nag-lay off si Facebook ng maraming human reviewer. Pero ngayon, AI na yung ginagamit niya. Kaya wala tayong magagawa dahil AI yung kalaban natin ngayon. Is kailangan natin ng original na lang at quality na content. So, yun lang muna for now, guys. Maraming salamat. Mag-ingat kayo sa account nyo, lalo na kung sumasahod na kayo. Kung may sahod na kayo every month, i-secure nyo na kagad yan, guys. I-withdraw nyo na kagad. Huwag nyo nang patagalin pa. Kung meron kayong mga pending na kailangang i-review na content, i-delete nyo na lang para hindi na kayo mahirapan kahit marami ng views kung monetize naman kayo. Pero kung katulad ko kayo guys na permanently restricted na yung payout setting kasi wala tayong magagawa dyan, rejected na yung ID na pinasa ko, mag-personal lang kayo sa affiliate partnership. So, yung pag-uusapan natin sa next video. Okay? Paano kumita sa Shopee Affiliate Partnership, collaboration ni Facebook. And meron silang bago ngayong collaboration naman nila sa Lazada. Pag-usapan natin yan sa next video. Kaya kung bago pa lang po kayo dito, consider subscribing and palike naman and pa-share po itong video natin. Maraming salamat. Magkita-kita ulit po tayo sa next video and follow for more. Bye-bye.